Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea, at hello din sa lahat ng mga amazing listeners ng Dear MOR. I am Derek, and I really enjoy listening to your podcast. Madalas akong mag-commute at kayo ang podcast of choice tuwing maaga akong gumigising para bumiyahe. I wrote to you guys kasi gusto ko po sanang mag-share ng semi-love story ko. I call it semi kasi, basta explain ko na lang mamaya-maya. Umpisa na lang muna ang kwento ko when I was in high school. I call this the empty years kasi ito talaga yung mga taong blankong-blanko ang utak ko. My story started when I met the one girl that changed everything for me. Let's call her Taylor. You can call me a hopeless romantic kind of guy, Popoy and Bea. Gusto ko yung idea of being in love. Siguro, grade 6 pa lang ako nung na-realize ko na parang ang sarap palang ma-in love. Year in and year out, lagi akong may crush from our class. Nabansagan nga akong lover boy ng mga classmates ko. Love ng love, wala namang love na nakukuha in return. Not for the lack of trying, Popoy and Bea, ha? I mean, I consider myself an expert pagdating sa panliligaw. I give my 100% all the time. Unluckily, wala lang talaga nagbibigay ng kanilang sweet na yes sa akin. When I entered my last year in high school, sobrang determined na ako. Ito na yung taon na magkakaroon na ako ng jowa. Wala nang makakapigil sa akin. It's now or never ang banderang ibinawagayway ko. At dito na nga papasok sa eksena si Taylor. Diyos ko talaga, Popoy at Bea, unang kita ko pa lang kay Taylor talagang nanlaki na ang mga mata ko. Napakaganda niya as in. She was an angel sent from up above. A goddess. A queen na magbibigay ng totoong pag-ibig sa akin. She was perfect, Popoy at Bea. Kahit ilang beses kong tingnan si Taylor ay hindi ko talaga pinagsasawaan ang itsura niya. Popoy at Bea, sa lahat ng mga naging crush ko from the past, kay Taylor lang ako nababaliw ng ganito. Siya ang una at huling laman ng isip ko sa araw-araw. Lagi ko siyang hinahanap kapag ka nasa school na ako. Ay nako, baliw na talaga ako. At handa na talaga akong gumawa ng the moves para kay Taylor. Ang kaso, sa tuwing nabubuo ko na ang lakas ng loob para lapitan siya, lagi akong sinasampal ng katotohanan na I'm a student and Taylor is a teacher. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Ang cute ng dimple mo. Ano ba? Stop na. Mga kapamilya, oras na natin 12 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Alam mo, natatawa ako, Bea, kanina. Habang nag-iingay yung mikropono mo ngayon. Nay? Na hindi namin mag-gets. Na parang... Waga. Ayan, pero naalala ko kanina, dumarating talaga tayo sa panahon kung kailan nagkakaroon tayo ng mga crushy sa ating mga teacher. 'Di ba? Okay lang yan. Sa mga estudyanteng mga nanonood sa atin, natural yan. 'Di ba? Hindi kayo masamang tao kung sakaling magka-crush kayo sa teacher ninyo.
'Di ba? Magka-crush kayo kay sir, kay ma'am, crush lang. Pero iba naman, pagka in love ka na at tila mabaliw-baliw ka na kay ma'am at kay sir. Ako nababaliw talaga ako sa mga teachers ko, Bea. Ikaw, nababaliw ka ba sa mga teachers mo? Oo, nakakabalo yung mga tinuturo nila. Yun! Yung recitation, tapos may index card, alam mo yun, random. O kaya, Correct. Yung, ang tawag dito, alphabetical order, tapos alam mo na, pag ikaw na yung susunod. Bihira. Alam mo naman ng mga teacher, Bea, bihirang-bihira mag-umpisa yan doon sa mga apelyidong letter Z muna, di ba? Doon sa dulo. Ang uunahin lagi, letter A, letter B, na mga, ay nako, pero nag-LQ kami ng mga teachers ko rin. Di ba? Wow, Lalo pagka napahiya ako, tapos, alam mo yon, parang, ang galing-galing ni ma'am magturo, pero alam mo minsan talaga medyo sabaw ka, ganyan. Ay nako, tampo ko, bala kayo, ma'am. Hindi ko dadalhin yung ano nyo, hindi ko dadalhin yung mga libro nyo papunta ron sa kabilang class mamaya. Minsan kasi naglalambing ng ganun eh. Ang mga, di ba, lalo kapag ihatid si ma'am doon, o kaya sasabayan, ganun, taga-bit-bit, sumisip-sip, ganun. Pero relationship, wala namang relationship. Yung Iba to seryosong relationship Pero alam mo, Popoy, ako nung college hindi ako nakaka-relate kay Derek kasi never akong, alam mo yun, nagka-crush sa teacher, sa professor na lalaki, whatsoever. Pero, nung college ako, meron kami naging professor na yung mga kaibigan ko talaga legit baliw na totoo pala yun, Popoy, no? Sa ibang mga subjects, wala silang pake, hindi sila nag-aaral. Pero dun sa subject ni Sir, na pagka pogi-pogi, ang crush na crush nila, naku, doon talaga sila nagsisipag mag-aral, Popoy. Parang Papa-impress lahat ng libro na makita nilang bit-bit ni Sir, hanapin natin yun, basahin natin yun, yung tapos nakunahan pa dun sa yung mga upuan sa harap. Para alam mo yun, kitang-kita sila ni Sir, yung mga ganyan. Tapos may time pa, Popoy, hindi ko talaga, alam mo, ako, taga-support lang ako sa mga kaibigan ko. Yung tapos na sa klase namin, tapos titignan yung schedule ni Sir, tara, punta tayo dun sa third floor. O, diba? Nandun pa ulit? Pupunta sa third floor para lang sumilip dun sa next class ni Sir. Para lang tumingin ng ganyan sa pinto. At sabi ko, gwapo talaga ni Sir. Ganyan. Yung kaya yung tinuto. Hindi ko siya matitigan kanina. Dito na lang ako tititig. Ay, Diyos ko. Alam mo, hindi biro talaga kapag yung mga babae nagka-crush sa mga professor nilang lalaki. Popoy, Diyos ko. Parang artista yung professor na lalaki kapag pumasok na sa classroom, pag pumasok na sa building, ay, si Sir! Hi, Sir! Tapos hindi talaga nahihiya, aminin mo pa yung mga babae, hindi talaga nahihiyang sabihin, Sir, gwapo-gwapo mo naman ngayon. Sir, kumain ka na, Sir. Sabay ka sa amin, Sir. Ganyan, nakakaloka talaga. Yes, alam mo, for some reason, no, kapag ang mga babae parang mas madali kayo mag-express ng mga ganyan, mga biro, di ba? Kahit pa mga teachers yan. Pero pagka sa mga lalaki, hindi mo masabi na, ang ganda ni mong crush mo. Uy, wag na kayo magamit dyan. Baka akalain ni mom, crush ko talaga siya. Ano lang, mga pa-cute na, pabit-bit-bit nga lang kami. Paramdam, pero magsasabi na, crush ka, crush mo si ma'am, crush mo si ay naku. Hindi ko ginagawa yun, Bea, kasi karamihan sa mga teachers ko, kaklase ko rin yung anak nila eh. Kaya hindi ko talaga sinasabi na crush ko si ma'am, ganyan. Nanay ko yun eh. Sabihin ng ano. Popoy, bakit? Kapag ang babae kasi nagsalita, parang mas kadalasan talaga is pa-joke lang. Alam mo yun? Kaya malakas sa loob namin. Pero 'di ba, may parang may iba talaga kapag lalaki na nagsalita. Parang may impression na parang totoo to Parang seryoso to, hindi lang to biruan kasi hindi naman ugali ng mga lalaki na alam mo yon, katulad namin yung mga babae na Sir, gwapo mo, kaya hindi naman kayo ganun, 'di ba? So kapag kayo ang nag-express, it means iba na 'yan. It's something parang serious na yan kasi nagsalita na di ba? But of course, hindi naman natin ini-invalidate, di ba, na totoong pagmamahal pa ang nararamdaman ng isang estudyante na katulad ni Derek sa isang Ma'am Taylor. Ayan. Ay, nako. Hindi naman sa sinasabi natin, hindi, unang-una, bawal yan.
Diba? Bawal Yun. yan, of course. Yung student-teacher romantic relationship, bawal naman din talaga yan. Alam mo, meron lang mga nakakalusot kapag college na. Kasi iba naman sa college eh. 'Di ba? Iba na sa college kasi basta ibang alam mo kapag elementary, high school, bawal talaga yan. Okay, bawal yan. Definitely bawal yan. Pero kapag nasa tertiary level ka na, nasa college level ka na. Legal age Kasi ba dyan, yan? Legal age ka na, 'di ba? Tapos kahit na estudyante ka, working student ka na rin, or kahit estudyante ka at hindi ka working student, alam mo marami ng factors. Nagbabalik eskwela ka lang, 'di ba? Dahil 21 ka na, 22 ka, tapos magkakaroon ka ng professor na almost the same age as yours, 'di ba? Okay lang 'yan. Okay lang 'yan. Ganun naman sa college eh. Pero hindi pa pwede na habang under ka niya, 'di ba? Ay umu-over ka sa kanya. Hindi pa pwede rin naman. 'Di ba? I mean, meron kayong relationship, 'di ba? Bawal din 'yon. Syempre may conflict of interest. 'Di ba? Hindi maganda. Pero ibang usapan kapag college. Okay lang kapag hindi mo siya direct teacher talaga. Kunwari, College of Engineering ka, yun ang pupusuan mo, banda dun pa sa College of Science and Technology, mga ganyan-ganyan, di ba? Okay lang yung ganon pag sa college. Pero ang ibang usapan, kapag talagang kaharap mo at nagtuturo sa klase, at teacher mo, dinigradean ka, yun hindi pwede. Bawal na bawal. Malilito kung saan ka ginegradean eh. Kung doon ba sa pagde-date ninyo o doon sa sa performance mo sa eskwela o sa iba pang performance. Mahirap naman. Okay, pero hindi natin sinasabi yan na pwede ha. Pero hangga't maaari, tigilan nyo yan. Okay? Kung mag-aaral na lang muna. Yan, pero ibang klase itong si Derek kasi high school siya, isang tailor ang kanya. Napupusuan daw talaga, Bea. Iba yung crush lang kasi. Diba? Okay lang yan eh. Pwede ka manligaw, pwede kang magpa-cute, pwede kang mabased. Well, that's fine. Diba? Pero iba kapag sinabi mong in love ka na. Iba yan. Ikaw, Bea, anong tingin mo rito kay Derek? Paano mo siya patitigilin? In love yung tao? Pwede mo ba sabihin, tumigil ka dyan? Oh. Well, alam mo, Popoy, may part na sinabi niya, inamin naman niya, na baliw na siya dun sa teacher niya. Pero ang redeeming factor kasi is, tuwing yung huling sinabi niya na tuwing magbabalak na siya na put into action yung nararamdaman niya, palagi niyang naaalala yung katotohanan na estudyante siya at teacher si Taylor, na parang feeling ko, aware pa naman siya, andun pa naman siya sa limit niya na hindi to pwede. Oo, I mean, I'm so in love, pero parang malabo pa rin kasi nga teacher siya, estudyante ako. Yun na lang muna ang pinaghahawakan ko sa ngayon, Popoy, na parang naniniwala pa ako sa kanya na hindi siya gagawa ng kahit anong bawal o illegal alang-alang sa pag-ibig. Okay? Hindi ko lang alam sa second part. Pero ayoko muna siyang i-judge. Yeah. Ito, basahin lang natin. Sabi ni Jemaribel Beltran, bawal na pagmamahal. Malalagay syempre sa alanganin yung reputasyon at lisensya ng isang guro. Kaya as early as now, pigilan mo na muna yan. Ayan, kasi Bea, hindi naman natin hawak ang isip, ang puso ng mga tao. Malay mo naman, baka nga kasasabi natin kahit na high school, elementary, kung yung teacher din medyo mahina at type din pala yung estudyante. Alam mo, dito sa Pilipinas, medyo bihira tayo nakarinig ng mga ganyan. Okay? Pero sa ibang bansa, meron Bea, meron mga pumapatol. 'Di ba? At nagkakaroon sila ng sexual relationship even. 'Di ba? Pero napaparusahan naman yung mga teachers. Pero 'di ba? There's something wrong. There's something wrong kapag ipinilit mo yan. Well, para sa akin, you can wait. You can wait for your chance siguro in the future kasi wala naman diferensya. Age doesn't matter para sa akin o kumpara sa'yo. Pero alam mo, marami ka pang makikilala bukod kay ma'am, kay sir. Pero talaga meron naman minsan na babalikan mo siya, nandun pa rin. Ay nako, naging estudyante ka pero mas matanda ako sa'yo. Pero tinuruan mo rin ako magmahal kahit mas matanda ako sa'yo, iho. Yan yung ganun. Yung ganyan na mga eksena I can't imagine. Popoy, padaanin ko lang to.
kumari mo, si Paula Grace Royo, Mm. nagpadala ng Oo nga. 100 stars. Oo. Ba? Missing my Thank you, Kamarkada Paula. friends. Sobrang challenging lang talaga nitong mga nakaraan. Uy, sana nasa mabuting kalagayan ka lang, Paula, ha? Tsikahin mo lang kami, ha, kung kailangan mo nang makakausap and whatnot. Okay? Pero maraming salamat sa pagbisita for today's video, Paula. Yeah. O, samantala, sa isang nagtago sa pangalang Lonzo Ball. Tapos na ba yung kwento? Haba naman ng usap nyo. Nasaan na yung kwento? Ewan ko, hanapin mo rin sa ibang pinakikinggan mo. Sige, magtyaga ka makinig dun sa mga pangit na drama. Pangalan? Nagtago sa pangalang Lonzo Ball. Oh. Lonzo Boy. Okay. Nagtago lang yan kasi NBA player yun si Lonzo Ball. Hindi, pero teka lang pagpasensya naman ng Lonzo Ball. Pag-usapan lang na rin. First Easy ka time lang. ba dito, Lonzo? First time mo ba dito sa Dear MOR? Parang first time. Kaya, Oo. parang bago-bago pa lang no? Hindi aware sa ating kalakaran. O ganito Oo, kalakaran, ganun ha? Hati-hati yung kwento, ha? Aware ka na, ha? Okay. Madaanin natin yung tropa mo, Marvin. Naalala ko naman yung teacher ko na in love sa akin. Sabi ni Marvin. Kaya lang, nagising ako O di wala Wali ka ngayon. Ayan, si Angela Yala, sabi niya, against din yan sa Code of Ethics ng mga professional teachers. Totoo, yun nga po yung sinasabi natin. Educational student po ako, kaya prohibited po talaga yung masyadong close na relationship sa mga estudyante. Yeah, thank you so very much. Si Lorilyn Bongkag, sabi niya, delete message na po siya agad. Oo nga, dinelete niya agad. Yung naghahanap. Pero ako naman, ina-encourage ko naman kung natatagalan kayo o sa Dear MOR, pwede po kayong magtiyaga nga makinig dun sa ibang mga Ano ka ba? Pero yun nga, the keyword is tiyagain. Tiyagain nyo na lang. Pero kung Dear MOR pa rin. Thank you. Ay, si Mary France may chinismis, Naalala ko nung college, may classmate ako noon na naging boyfriend niya yung prof namin sa isang subject. Hala! Grabe naman yan. Ako, skandalo yun. Pero bawal yan. Ano nangyari, Mary France? Ano yun, open secret? Chismosa rin to si Bea. Ayan. Ma'am, ang gorgeous nyo po from Makoy Marcos. Kala ko ba busy to? Bago yan. Bago lang, bagong viewer. Bago lang yan. Bago yan. Welcome. Sana wag kang matroma dito. Stay, ha? Oo. Ano ba yan? Ayan. Ito, sabi ni Rebecca Santos, naalala ko po nung nag-aaral ako dito sa Australia. Pagka matanda yung teacher namin, inaantok kami lahat. Pero pagka yung pogi na namin ng teacher, naku, lahat gising na, ang sisipag pa. Yan ang ating sinasabi, Sige. 26 minutes makalipas ang 1:00 ng hapon, mga kapamilya. Tingnan nga natin. Hindi pa naman tapos ang ball game, ika nga, dito sa kwento ni Derek at ni Teacher Taylor. Ayan, Teacher Taylor. Ang ganda ng pangalan, Sosyal. Oo. Teacher niya raw sa pananahi. Ayan, kaya mga kapamilya, alamin natin. Okay? Tingnan natin kung matatahi ang kanilang mga puso o sa pangalan ng tatawaging Teacher Taylor itong kinikwento ni Derek. Ako po si DJ Popoy. That's my Goa Popoy. #Dear MOR last na please. Kasama niyo po, Gorgeous Bea. Popoy at Bea, I know. Wala akong pag-asa kay Taylor. She was mature, elegant, sophisticated. Tapos ako, isang gusgusing estudyante na iniiyakan ang high school algebra. Ano nga naman ang laban ko, di ba? Pinanghinaan ako ng loob. Sino ba naman ako? Kumbaga, hindi ang pader ang kailangan kong banggain. May mga patibong pa na kailangang iwasan para lang makuha ko ang matamis na pagmamahal ni Taylor.
Again, baliw na nga talaga ako, Popoy at Bea. Ang dami naman kasing babae sa school, pero bakit kay Taylor pa ako nahulog ng malala? Popoy at Bea, nakaya kong ang bagay na nakaya kong gawin maging close na lang muna kay Taylor. She was teaching the lower grade students sa school ko, kaya never ko naman siyang naging teacher, kaya gumawa ako ng paraan para mapalapit sa kanya. Tambay ako ng faculty ng school namin. Kapag ka may kailangan ng class advisor namin, ay ako ang nagpipresenta para lang maging dahilan at makapunta nga ako sa faculty room at makita si Taylor. Pangit nga lang pakinggan pero nagpaka-teacher's pet ako para lang magkaroon ako ng chance na mapalapit kay Taylor. Popoy at Bea, eventually ay nagagawa ko ng makausap si Taylor kahit pa hi and hello lang. Sa tuwing nagkakasalubong kami sa hallway, sa corridor ng school, lagi may hi at hello. At minsan, kwentuhan na rin. Masaya na ba ako sa ganito? Well, medyo. I mean, hanggang dito na lang talaga ang love story namin ni Taylor eh. She was well beyond my years and I could barely catch up. Malapit na rin ako makagraduate kaya I'm slowly losing hope. I was about to lose hope nang biglang may opportunity na lumitaw out of nowhere. The senior prom. Yes, Popoy and Bea, the senior prom. Kung may chance man ako na masabi kay Taylor ang totoong feelings ko, I remembered kasi noong third year high school when one of our seniors then danced one of our teachers kasi pa-retire na. So, that's what I did. Well, hindi pa naman pa-retire si Taylor. But that's the opportunity I needed. Dumating nga ang prom day. At lahat ng courage na kaya kong ipunin ay inipon ko talaga at nilapitan ko na nga si Taylor. Then sabi ko, Popoy at Bea, Ma'am, can I dance with you po? Popoy and Bea, she said, yes. We danced like no one was watching. Napaka-magical ng moment. Parang ayoko nang matapos pa. Kaso, like all good things, our dance came to an end. Nasabi ko ba ang totoong feelings ko for Taylor? Siyempre hindi. Masaya ba ako? Oo naman. Popoy and Bea, masaya akong graduate ng high school knowing I had one last dance with one person that I really learned to love. Hanggang dito na lamang, Popoy at Bea, at maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Sana ay pagpalain pa kayo always. Lubos na gumagalang at nagmamahal, Derek. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. 36 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At diyan na nga po, Bea. Pakinggan po natin ang bumubulong na naman at sumasapi kay Bea. Nasira na yung mic ni Bea. Seryoso. Mm. Order po ng adobo. Tapos nakilagyan po ng half rice kasi nagre-reduce ako. Yan. Okay na. Sige. Ganda. Ayan, Bea, nakasayaw naman pala nitong si Derek, si Taylor. Oo, ang kanyang teacher. Pero na-in love, ano? Na-in love naman talaga si Derek. Pero ganun ba talaga yun? Okay na yun sa tingin mo? Okay na? Alam mo,
Pupoy, hanga naman ako dito kay kumparing Derek natin, no? Buti naman at hindi siya yung tipo ng teenager, 'di ba? Teenager Mhm. na, ano mo yun, nagpadala sa hormones. Nagpadala sa paniniwalang in love at hindi siya yung parang, 'di ba, yung iba kasi may mga tendency na magkaroon ng ano, ang tawag dito, wild imagination, nagiging Oo. delirious na parang, naku, baka type din ako ni ma'am. Kaya alam mo yon, ipupush ko 'to. Buti na lang matinong bata itong si Derek. At alam mo yon, Hmm. masaya na siya dun sa kahit papaano a little bit of friendship na nabuo niya kay ma'am. At natutuwa rin ako na ano, yung dun lang sa magkaroon sila ng moment na magkasayaw, happy-happy na siya doon. Oo. Parang nakita ko tuloy ang isang pag-uugali ni Derek na anong tawag dito, mabait na bata ito, mabait at may respeto, Popoy. At feeling ko isa yun sa pinaka-importante na meron si Derek, na kahit na in love siya, whatsoever, kahit na aminin natin, nasa imagination niya si ma'am every now and then, pinanatili niya yung professional relationship sa pagitan nila. At yun nga po, yung tinatawag na respeto. So, saludo ako sa'yo, Derek, ha? Good boy ka doon para sa akin. Yan, hindi siya nagpilit, 'di ba? Ng isang bagay na pwedeng, alam mo, kung pipilitin kasi Bea, sabi ko nga kanina, no, meron tayong mga insidente na narinig na pumwede kasi ipinilit eh. 'Di ba? Ipinilit, pumwede, napapayag, pero nalagay sa alanganin yung kanilang pinaghirapan ng kung ilang taon. I mean, sa teacher lang. 'Di ba? Merong nga nag-share sa atin kanina, bawal po 'yan eh sa yung student-teacher romantic relationship. Bawal 'yan. Unang-una, unfair para sa ibang mga estudyante. Pangalawa, ikaw ang tumatayong pangalawang magulang, so what do you call yourself then? 'Di ba? Magulang at it's something taboo. 'Di ba? It's something unacceptable para sa ating society. Pero hindi impossible, 'di ba? It's not ano tawag mo dito? It's possible na magkaroon after, 'di ba? After, kapag wala ka ng kinalaman doon sa mga ginagawa ng bata sa eskwelahan. Ganun naman 'yon. Pero ang dami ngang nagsasabi, ay nako, bitin. Ayan, katulad ni Laurelyn Bungkag. Ayan, bitin. Bitin man tayo sa kwento, ito lang yung masasabi ko, no? Pero para sa akin, sa tingin ko, yun. 'Di ba? Sa tingin ko, yun na yung na-fulfill mo na, 'di ba? Gusto mong magpa-cute, gusto mo kahit papaano maisayaw si ma'am. Correct. I don't know, para sa akin hindi na rin siya bitin. Kasi it's an achievement, Bea. 'Di ba? Na makasayaw mo yung crush na crush mo at talagang love mo, na wala naman talagang hindi ka naman masasaktan ng sobra. Diba? Hindi ka masasaktan ng masakit kasi hindi, well, alam naman natin yung tama o mali. Alam naman din natin kung ano lang yung hangganan natin sa ngayon. 'Di ba? Who knows? 5 years from now or 10 years from now, bumalik ka, nandun si ma'am, single, talagang mahal mo pala talaga siya, nag-mature na ang isipan mo, niligawan mo, sinagot ka. Who knows? Diba? Pwede yun. Pero sa ngayon, wag mo na munang guluhin. Kumbaga, choose your battles. Diba? Hindi man problema ang pinresenta sa atin ni Derek, pero we should all learn to choose our battles. Diba? Hindi naman lahat ng dumaan sa harap mo ay papatulan mo. Hindi lahat ng mga dilema na ay kababaliwan mo. 'Di ba, na darating. Minsan todo pasa is the term, Kumbaga may dumating dito parang kaya, hindi. Kung hindi kaya, sige na, pasa na sa iba. Pasa na, palampasin na at hayaan na sila. Para sa kanila 'yun eh. 'Di ba? It's not my problem to solve, para sa iba 'yan. Tumaan lang sa harap ko, nagpakita lang, nag-hi lang. Pwede kang kumaway lang. Pwede ka nang hindi makipagkwentuhan doon sa problemang 'yun. Palampasin mo na lang, nakasalubong mo lang siya. Ganun lang 'yun. Correct. At saka para sa mga katulad ni Derek na nakakaranas ng ganyang sitwasyon, palagi niyo sanang iisipin na siguro palagi niyo nang naririnig to, pero ito talaga yung totoo bata pa kayo.
Okay? Kung ano man yung nararamdaman nyo ngayon, pwedeng bugso yan ng inyong pagiging bata, yung mura nyo pang isip and everything. Pero alam mo yon, darating din yung panahon, magmamature din kayo, lalabas din kayo sa real world, at alam mo yon, marami pa kayong makikilala. Kaya as much as possible, huwag nyo muna masyadong i-focus yung lalo na yung high school life sa pag-ibig na yan. Enjoy nyo yung kabataan. Kasi every pag-ibig, hindi lang kilig yan, hindi lang saya yan. Palaging may kaakibat yan na sakit, na heartache, heartbreak, pag-iyak, disappointment. So alam mo yon, huwag nyo sanang dungisan ng inyong kabataan by pagmamadali na makaranas ng pag-ibig puno. Okay? So, enjoy nyo muna yung kabataan nyo. Okay? Marami pa kayong makikilala. Okay? There is more to life kasi, no? There is more to life than just being in love. Pero, di ba, kita nyo ang dinivert naman kasi nitong si Derek. Kung merong isang bagay na nagawa si Taylor kay Derek, this is yung to indirectly, di ba? Or unintentionally inspiring Derek. 'Di ba? Galingan yung kanyang pag-aaral para magpasikat, para maging anong tawag mo rito, hindi naman makapal yung mukha, no? Para maging malakas ang loob. Bibo, diba? Para maging Kid. Para maging malakas ang loob, yung bang magsipag sa klase. Sabi niya nga, chinaga ako na magpaka-teacher's pet para lang makita si ma'am. Pero 'di ba magagamit mo in the future 'yan? Diba? Sa person-to-person communication, o kailangan kong kausapin si Bea, kailangan kong kausapin si Popoy, coordinate natin ito. Natuto ka na makipag-usap sa hindi mo lang kalibel, dun sa mas mataas sa'yo. Kasi dalawa lang naman ang level sa school eh. Diba? Kung hindi ikaw ang estudyante, ikaw yung educator. Diba? O ikaw yung admin. Diba? Ganun yun. So, kapag ikaw nakapag-usap ng maayos sa mga medyo mas mataas yung level sa'yo, na yung level of professionalism na ituturo mo yan sa sarili mo. Natuto nun itong si Derek. Diba? Habang nag-aaral siya, expected na ba yun sa kanya at an early age? I don't think so. Diba? Sa classroom lang yan dapat nakikipag-usap, pero kita mo naman, tumatambay na sa na-expose niya yung sarili niya sa faculty room. Diba? Nakikilala niya si ma'am, nakikilala niya si Ganon yun eh. Kumbaga may level up pa. Pero dahil yun sa, hindi lang sa pagiging in love, kundi sa inspirasyon na naibigay. Ano tawag mo nga rito? Yung ni Teacher Taylor. Diba? Kaya thanks to Teacher Taylor sa kanyang hindi naman, anong tawag mo dyan, hindi naman sinasadya na inspirasyon na ibinigay. Diba? Para sa isang Derek. So wala na rin wala na rin nawala, Bea. Wala nang nasayang sa efforts. At saka alam mo, Popoy, maraming salamat, Derek, na sumulat ka ha. Kasi madalang lang kaming makabasa ng letter, makatapos ng programa nang hindi masyadong nasi-stress ni Popoy. So maraming salamat dahil isa kang yung storya mo breath of fresh air. Hindi kami nasa-stress ngayong araw. Yes. Ang cute eh. Ang cute lang Popoy. Nakakatuwa actually itong si Derek. Yeah. Thank you, Derek, for sharing your story. Popoy, tsaka ngayon kita mo ang ganda ng pagkakakwento niya, no? Ilan sa atin, okay? Ito sa mga lalaki, mga nanonood, kung nakaranas man kayo ng prom, ako nakaranas naman yata ako ng prom noon, ilan sa atin na may crush kay teacher na nayaya si teacher na maidance man lang at napapayag? Diba? I don't know. Pero parang bibihira. Pero si Derek nagawa niya yan kahit papano. Kaya isipin ni ma'am na meron siyang crush sa kanya o in love na nga sa kanya o hindi, pero nagawa niya. Ako hindi eh. Bea, meron akong crush na teacher. Crush na crush ko. Actually, crush namin ng barkada ko, pero wala naglakas loob. Andun lang si ma'am. Diba? Andun lang si ma'am sa gilid. Siyempre, nanonood na. Pero hiyang-hiya kami na niyayain siya, nibiruin, ganyan. Ayan, pero nagawa ba natin? Hindi. Pero si Derek merong story na ganito na naksa. Idol, pre. Idol. Pwede naman palang ganun lang. Sino pa, Popoy? Meron ka bang babasahing comment? Si Raven, meron uling pa 30 Swedish krona. Thank you. Si John Raymond, sabi niya, once in a lifetime opportunity yung mga ganyan eh. That's true. Diba? At least pagka bumalik sa alaala mo, mag-reunion kami, sasabihin mo na mas professional ka na rin. Si ma'am na invite nyo,
Ma'am Taylor, Mm. alam mo, crush na crush kita dati. Naalala mo, isinayaw kita. Oo, ikaw lang naglakas ang loob. Ma'am, kasi crush talaga kita dun. Naging inspirasyon kita, ma'am. Diba? Yung ganun. Meron siyang kwentong gano'n kapag merong mga reunion. Pero tayo, ma'am, hanggang ngayon crush kita. Kaso, hindi ako sumubok. May mga ganyan. O sabi ni Paula Grayson, napaka-wholesome lang ng story. Totoo. Mhm. Love it. At least napaisip si Derek at hindi nagpadalos-dalos sa desisyon niya about sa feelings niya towards Teacher Taylor. I love it. Mm. Buti naman nag-enjoy ka, Paula Grace. At si Paula Grace pala, Popoy, nag-e-empake ng mga gamit sa Saan ka nilalagay pupunta? sa mga box. Oo, yun nga eh. Paula, ano bang meron? Chika mo nga. Balitaan mo kami. Anong ganap sa life mo? Ba't ka nag-i-empake? Saan ka pupunta, ha? Si Junel Ponce, wala daw prom sa batch namin. Okay lang yan. Sakto lang naman. Oo. Depende sa budget kasi ng school yan. Parang sa amin nun, nahirapan pang i-push eh. Pero nailusot din. Nako, may chismis tong si anon, pero hindi ko nababasahin. Si Alma Corsanes. Pero salamat, Alma. Salamat sa chika. Basta we don't encourage you to say bad words here, okay? Sa natin, sa competition. This is okay lang yan. Si Bea naman, nag-alala naman agad sa akin. Ikaw kasi yung kauna-unahang chumichika dyan, dumidiga dyan. Buti na lang Di si naman. Rainboy, nagpadala ng 20 stars. Ito na lang muna ang pag-star ko ngayong, ako ay 27 anyos na, proud to be single forever na talaga to. Huwag kang mawala ng pag-asa, RB. Ano ka ba? Hanggat Huwag wala kang ka mawala pa sa ng pag-asa. hukay, may chance ka pang magka-jowa. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-explain, Renny Boy, because nobody's asking. Joke lang. You're so Relax ka mean. lang. Darating at darating yan. Darating. O kaya naman, baka dinideliveran mo na pala ngayon. Baka siya na yung pipick upin mo. Kasi de-deliver ka ng tubig from time to time, di ba? Bukod sa tindahan. Baka sa susunod, Renny Boy, pakuha naman dito kasi bakante. Bakante na yung puso ko. Yan, mga ganyan. Okay. Ay, Popoy, may nagpahabol si Paula Grace, Ang sabi niya, nagde-declutter lang siya. Binabox niya yung mga memories niya with the hobby. Yun din na na-feel ko. Ayan. Yes. Nandito lang kami ha, Pawi, at Chumika ka lang dyan ha. Yakap ang mga friends mo rito for you. Ayan, ikaw naman naka-message ka naman din sa akin directly. Kaya we love you, Pawi. You're strong, okay? You got this. Alright, mga kapamilya, oras na natin 10 minutes bago mag-alas 2 ng hapon. Maraming salamat po sa inyo at nandito, nagkasama-sama na naman po tayo. Ako po si DJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, Queen of Bardagulan, Gorgeous Bea, Bea po. Yan, Queen of Bardagulan na inaawat si Popoy. Kaya naman na kayo, you stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, mga ka-family, please, stay happy. Bye!